Ano ang Mesolipo at Jotox at ligtas nga ba ito? From 91 kilos to 60 kilos? Papaano nga ba nakatutulong ang pagbabawas ng timbang para sa mga na-diagnose ng Polycystic Ovary Syndrome o PCOS? At kuha sa CCTV, isang lalaki nalaglag sa ginagawang ikalawang palapag ng bahay. Sa kuha ng CCTV na ito, pasado alas 11 ng umaga noong July 16, nabigla ang mga taong dumaraan nang biglang bumagsak ang isang lalaki mula sa itaas. Ang ulo ng lalaki tumamak sa konkretong kalsada. Pero ilang segundo lang, tumayo ang lalaki na parang walang nangyari. Ano ang dapat gawin sa ganitong aksidente? At kamusta na ang lalaki sa video? Abangan ang mga detalye mamaya. Samantala, narito muna ang ating dermatologist na si Doc Jean para sagutin na nga po ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala nyo sa aming FB page. Good morning sa iyo, Doc Jean! Good morning, Connie. Of course, good morning po sa mga nanonood ngayon sa Pinoy MD. Ito pong unang tanong mula naman kay Jonathan Dianasas. Ano raw kaya ang sakit na statitis dermatitis at ano ang gamot para dito, doktora? Jonathan, thank you sa iyong katanungan. No? Ang statitis dermatitis actually, with the word itself, dermatitis, it's actually inflammation or pamamaga, redness. No? And stasis actually is parang hindi maganda ang daloy. No? Because itong dermatitis na to, which consists of redness, crusting, pagda-dry, paglalangib, pamamaga, pamumula, at of course, kadalasan nagkakaroon ng ulceration or pagbubutas ng balat. Nangyayari ito actually dito sa lower leg, no? Dito sa inner leg, no? Sa taas nitong bukong-bukong, no? At kadalasan dahil ito sa poor circulation. Kaya ngayon tinatawag itong stasis. Poor circulation na ng dugo dun sa area na yan kung saan hindi na perfuse or na-oxygenate ng husto yung balat. Kung kaya't nagkakaroon ngayon ng mga ganitong sintomas, lalo na yung pagbubutas ng balat or ulceration. No? Usually, ito'y dahil sa malalalang varicose veins. Pwede din ito sa may mga kondisyon na nagkukos ng swelling sa binti, like kidney failures, heart problems, no? Pwedeng nangyayari rin ito. And of course, kadalasan nakikita ito sa mas nakakatanda. Yung mga hindi masyado kumikilos, no? Paano to ginagamot? Of course, dapat i-address yung sanhi para hindi na ito pabalik-balik. Of course, kung ito'y nagbabutas na, binibigyan natin ng antibiotic in the form of creams. Kung infected, mayroon of course oral antibiotics. And kung mayroong varicose veins, sinasara yung mga ugat na yon. If at all possible, ini-sclerotherapy yon. And tinitreat natin yung mga other underlying medical conditions. No? And of course, dapat din mas lalong kumikilos yung tao at nagko-compression stockings at tinataas niya yung kanyang mga binti. Unwanted fat sa braso at mukha? Sa panahon ng modernong teknolohiya, pwede ka raw mag-bye-bye dyan in an instant. Pero ingat ha, dahil kung epektibo sa iba, pwede rin itong magdulot ng peligro sa iba. Insecurity nga raw ni Michael ang double chin at malasyopaw na mukha. Nung mataba ka, automatic pisngihin mo din, tapos yung jaw mo din, wala lahat eh. So parang ever since, parang sabi ko, ano ba yan? Bilog na bilog, siopo na siopo yung mukha ko. Tutuksuhin ka na bilog na nga yung katawan mo, bilog na bilog pa yung mukha mo. And then eventually, I decided to work out, pero naiwan yung face. Sa airport nagtatrabaho si Michael at dahil humaharap sa maraming biyahero, jahe raw kung di siya kumpiyansa at komportable sa kanyang itsura. I work kasi as an X-ray inspector, so passenger-facing kami. So it's important every time that you see us, kahit papaano confident kami
even to answer yung mga basic inquiries ng mga passengers. Iba pa rin yung nabuboost yung confidence mo na parang, sige, approach me and I'll be willing to assist you. Ang double chin or ang fat sa mukha ay dulot ng, syempre, kapag kumakain tayo ng excess at nagkakaroon tayo ng weight gain. So, nade-deposit po ito sa ating pisngi o ating double chin. And then, because of gravity, because mabigat nga po, lumulubog po ito at nagkakaroon po ng sunken na itsura. Kaya para sa marami, hugis bigas na mukha is the goal o yung tila slim at pahaba na mukha. Kaya naman, 2022 nang maisipan niyang sumailalim sa Meso-Lipo para maalis ang kanyang double chin. Siyempre may reservations ako, especially pag nung nagche-check ka online kung ano yung mga pwedeng maging parang effect sa balat mo or sometimes, paano kung peke yung gamot na mailagay sa akin? Ayon sa facial plastic surgeon, aesthetic and age management medicine expert na si Dr. Janina Escalderon, ang Meso-Lipo ang tawag sa isang non-surgical treatment technique na tumutunaw sa taba sa ilalim ng skin tissues sa pamamagitan ng fat-dissolving chemical. Pinapabilis po niya yung metabolism para ma-eliminate po natin ito sa ating secretions. Ang epekto nito, instant daw at makikita agad sa loob ng 1 linggo lamang. Bukod sa Meso-Lipo na tumutunaw ng taba sa ilalim ng balat, isinabay pa ni Michael ang Jotox o Botox sa masseter muscle o panga para naman ma-enhance ang kanyang jaw. Ang Jotox ay pag-inject ng isang medicine na tinatawag na botulinum toxin sa panga. So, ini-inject po ito directly sa masseter muscle. Yun po yung responsable sa paggalaw ng ating panga. Usually, nagtatagal nito ng 4 to 6 months. So syempre nung una may reservations ako to do it, lalo na sa mga nakikita natin sa internet na pwedeng peke yung mga nilagay doon. Kaya I decided to consult and do it with a licensed doctor. And now, eto na yung result. Na-achieve kaya ni Michael ang kanyang inaasam na pangarap? Abangan! Parang may pinipitik-pitik lang ng kaunti. Make sure yung tenga nyo nakalabas dyan sa pool. Ayan guys, yung ating pampahugis bigas. Sa dami ng usong produkto na nangangako ng instant hugis bigas na mukha, safe and effective naman ba? Kaya ganyan siya guys, suotin pag mahaba ng baba mo. Ang ilan sa mga nauusang face contouring items, epektibo raw pantanggal ng double chin. Dok, totoo ba? Ang V-shape lifting mask ay nagkakaroon ng component na nagmo-moisturize or nagtatighten ng skin natin. So, binibigyan niya tayo ng illusion na parang nagtatighten or nag-lift siya. Pero, hindi niya na-target yung pinaka-area ng facelift problem natin, which is yung below the skin level. Ang traditional na Asian healing technique na gua sha, pinaniniwala ang nakatutulong sa blood flow kung saan nababawasan ang pamamaga ng mukha. Epektibo nga ba ito? Yung gua sha naman, it can increase the circulation. Kapag minamassage kasi natin ng isang area with the gua sha, nagkakaroon ng heat and then micro-circulation improvement doon sa area. So, pwede po siya makatulong but it is not a substitute po for other alternative medicine. Ang ilan naman, yelo ang gamit kontra double chin. Anong masasabi mo rito, Doc? Kapag nagra-rub tayo ng ice cube sa face, nagkakaroon tayo ng tinatawag na vasoconstriction or nagsistop po yung vascular supply doon sa face. So, pakiramdam nyo po na parang nalilesen niya kasi yung swelling, yung edema. Kasi nga po, wala masyado pong blood supply. But once you stop that, immediately after that po, babalik na kasi agad yung circulation natin. So, babalik din po siya to normal. So, hindi siya long-lasting effect. Pero kung instant hugis bigas ang nais, mas wais pa rin kumonsulta sa eksperto sa paggamit ng anumang produkto o bago sumailalim sa anumang procedure. Posible kasing hindi akma sa balat ang kemikal na gagamitin sa inyo. Gaya ng nangyari sa isang pasyenteng nagka-allergic reaction sa Meso-Lipo treatment. Sa lahat po ng klase ng injectables, from the most expensive to the most cheapest, anybody can have allergic reaction. So we can never tell kung ano po yung mga preservative na each individual na nagkakaroon ng reaction. So kailangan, before we proceed, we should always test it out. I-skin test po na natin sa pasyente.
Payo ng eksperto, iwasang manghinayang at magpakonsulta. For this case, it was her first time na nagpagawa ng mesolipo sa ibang clinic. And then, ang problem dito is, hindi natin na-test out. Nakampante po yung clinic na mag-inject lang ng mesolipo because it has been a tried and tested formula. Kaso, unfortunately, for this patient, may isang part ng substance nitong mesolipo na may allergic reaction pala siya. Gaya ng ginawa ni Michael na sumailalim sa mesolipo o pagtunaw ng taba sa ilalim ng balat. At Jotox na nagpapakalma ng muscle sa panga. So, syempre, nung una, may reservations ako to do it. Lalo na sa mga nakikita natin sa internet na pwedeng peke yung mga nilagay doon. Kaya I decided to consult and do it with a licensed doctor. And now, eto na yung result. Sobrang happy na ako kasi parang every time I look at the passengers or every time nasa work ako, confident ako nakakapag-assist ng mga pasahero. Para ma-maintain ang hulma ng mukha, dapat maging marahan daw sa pagnguya. You have to chew muna mga soft diet for the first few days. Pero after that, pwede na po tayo mag-resume sa normal diet natin. Maging mapanuri din daw sa anumang allergic reaction sa anumang ipinapaturok sa katawan. Ang effect ng Botox sa ating masseter muscle is it relaxes the muscle. So, kapag nagka-clench tayo, mas hindi ganun kalakas yung puwersa ng ating muscle sa jaw. Mas nare-relax, mas nalilesen din po yung pain doon sa area. And at the same time, yung pressure po doon sa TMJ, nalilesen din po. Your body, your choice, ika nga. Basta siguraduhin sa bawat procedure o gagamiting produkto, huwag magkompromiso. Ikonsulta sa eksperto at idaan sa tamang proseso. Back to Dr. Jean. Tanong naman mula kay Abigail G. May sakit daw ang 3 taong gulang niyang anak kung saan ang balat niya ay nagtutubig at nagsusugat. Ano raw kaya ang dapat niyang gawin dito, Doktora? Alright, Abigail, no, ang nakikita ko sa litrato ay yung tinatawag na mamaso. Of course, iba pa rin kung masusuri natin ito ng personal, no? Yung mamaso na yan, actually, it's an infection dun sa superficial skin area. Kung kaya't, no, yung bacteria na naandun, it's causing, actually, yung tinatawag na blisters, no? Kasi superficial area ang affected dito. And of course, minsan, itong mamaso na to, nakikita rin to sa mga, merong may infection sa nose, no? Or yung pag nagkakaroon ng sinisipon muna, no? Or nagkakaroon ng maraming allergies, laging sinisipon yung bata, pwedeng mag-spread yung bacteria na yon dito sa mga balat, no? Kung kaya tinitreat natin ito with antibiotics, no? With pamahid and oral antibiotics. And of course, yung mga antibiotic na yan, pinapahid din dito sa mga labas ng ilong. Kasi sometimes tinatawag nila sila yung mga nasal carriers, no? Kumbaga, naandun lang yung bacteria, dormant siya dito sa ilong, kung kaya't minsan pabalik-balik ito sa isang bata. Dapat pumunta ka sa dermatologist para hindi na ito lumala and hindi na siya magkaroon pa ng mga infection systemically, hindi na siya lagnatin, no? Dapat makontrol na yung infection na yan. Pagdating sa usaping pangkalusugan, dapat updated ka. Pasadahan natin ang mga latest health updates ngayong buwan ng Setyembre. Generics Awareness Month ngayong Setyembre. Alinsunod ito sa Republic Act No. 6675 o ang Generics Act of 1988. Layo nitong isulong at yakin ang pamamahagi at paggamit ng mga generic medicine na abot kaya. Pangungunahan ito ng Department of Health na may temang generics para sa kalidad na alaga at ginhawang abot kaya. Paalala ng DOH, napatunayan ng pag-aaral na ang mga generics na gamot ay kasing bisa ng branded na gamot. Ibang health update naman tayo. Kapuso, kailan ka ba huling nagpa-check ng iyong timbang? Pabulong naman oh! Dahil ngayong unang linggo ng Setyembre, kinugunita ang Obesity Prevention Awareness Week. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang obesity ay ang pagkakaroon ng labis na taba sa katawan. Ito ang siyang nagiging dahilan ng mas mabigat na timbang kaysa sa normal na timbang base sa tangkad.
Ayon sa 2021 Expanded National Nutrition Survey o ENNS ng DOST-FNRI, nasa 14% ng mga Pilipino edad 5 to 10 ay obese, habang nasa 13% naman ang obese sa mga edad na 10 to 19. Nasa 40.2% naman sa mga adults ang obese. Ayon sa DOH, ang pagiging obese o overweight ay pwedeng magdulot ng iba't ibang mga sakit tulad ng high blood pressure, mataas na kolesterol, heart disease at type 2 diabetes. Kaya paalala ng mga eksperto, ugaliing may proper diet at sapat na tulog at exercise. At iwasang kumain ng mga unhealthy foods para ma-achieve ang healthy living. At yan po ang ating Pinoy MD latest updates. Tandaan ba sa usaping pangkalusugan, dapat alerto at updated ka. Samantala, back to our Facebook question, Dr. Jean, tanong naman ni Brix Barua, paano raw kaya magagamot ang kanyang hyperhidrosis? Yung hyperhidrosis na yan or excessive sweating could be genetic. Number 2, it could be because of anxiety. Lagi ka bang ninenervyos lately, Brix, no? And baka meron ka rin mga iniinom na gamot. Mga naproxen, painkillers, at marami pang iba. And Brix, we have to determine kung meron ka bang medical conditions. Meron ka bang thyroid problem, no? Pwede rin yun. May diabetes ba, no? Maraming pwedeng sanhi actually ng hyperhidrosis, no? Or baka naman talaga namang exposed ka lang or very active ka lately, no? A real hyperhidrosis actually is excessive sweating kahit hindi ka kumikilos. No, halimbawa, nakaupo ka lang, tapos biglang nagpapawis na yung mga kamay mo or biglang nagpapawis na yung mga kilikili mo without doing really anything, no? Yun ang totoong hyperhidrosis. So, ginagamot natin yan, papaano? Of course, we have to determine if there's any underlying condition or mga gamot, tinatanggal natin. And of course, or kung may anxiety, baka kailangan kang magpa-therapy. And ginagamot natin yan actually by controlling the hyperhidrosis, lalo na sa kilikili, by injecting Botox, no? Kasi yung Botox actually will relax the muscles dun sa sweat glands. So, hindi magko-contract yung sweat glands na yon at hindi magre-release ng sweat. And of course, we can also use mga antiperspirants, no? You can use antiperspirants sa gabi pa lang para umaga, no? Nagte-take effect na siya. And you can use it again, of course, in the afternoon. So, ganun ang try mo munang gawin. At kung hindi pa rin mag-improve, pumunta ka na sa iyong dermatologist. Ang 56 years old na si Ruel ang lalaki sa video. Mahigit 2 dekada na raw siyang construction worker. Sanay na raw sa ganitong trabaho at madalas ay mga maliliit na construction lamang sa mga bahay-bahay ang kanyang tinatrabaho. Kaya si Ruel hindi na raw nagsusuot ng safety equipment tulad ng hard hat. Ay malapit lang po kasi. Kung sa malayo, safety talaga yung ano. May mga helmet talaga sa mga malayong trabaho. Lalo na matataas, kailangan may helmet ka talaga, may safety ka sa ano. Noong araw daw na yon ay nagpapalitada siya ng isang bahay. Dahil sa maling pag-apak, si Ruel bigla na lang nalaglag habang nasa itaas ng scaffolding. Bigla lang po yun. Lilipat ako ng ano kasi ano na natapos ko ng kabilang side ng ano, mag-apak ko, biglang bumigay. Mula sa pangalawang palapag ng bahay na may taas na 9 feet, makikitang unang sumalpok ang balikat at kaliwang bahagi ng ulo ni Ruel sa semento. Nagulat din nga yung anak ko nung nalaglag ako eh. Wala pang 5 segundo ay agad na bumangon si Ruel. Laglag ako, dito tayo ng bangon ka, tumayo naman kaagad ako. Ito lang talaga, siyempre masakit dahil kabukol. Tinapos pa rin naman daw ni Ruel ang kanyang trabaho. Pero pag uwi, nakaramdam daw siya ng panghihina. Dahil kapo sa budget ay hindi siya nakapagpakonsulta sa doktor. Kasi ang pera ay ilalaan ko sa mga ako nag-aaral. Makalipas ang halos 2 buwan mula noong aksidente, minabuti naming ilapit si Ruel kay Dr. Gerald Justo, isang neurosurgeon. Tinitingnan natin kung merong abnormal na exam. Ibig sabihin merong posible na parte ng utak na naapektuhan or yung actually pinaka-kino-consider natin sa mga ganitong patients kung meron bang parte ng utak na may dugo
or meron bang parte ng utak na nalamog dahil sa pagkahulog. Huwag niyo pong alisin yung tingin niyo dito sa daliri ko. Nahirapan po ba sumunod? Nahirapan? Bakit nahirapan? Nagdodoble paningin? Nagdodoble? Saan nagdodoble? Pag tumitingin sa kaliwa o kanan? Kaliwa. Napansin ni Doc Gerold na nahihirapan si Ruel sa isa sa mga pagsusuring kanyang ginawa. Meron kasing parte ng brain, tawag doon mga cranial nerves. So yun yung nerves na nagko-control nung galaw ng mata. So sometimes pag meron siyang kaunting injury or merong ipit or nalamog dahil sa mga bagok, pwedeng magkaroon ng abnormality. Pero yung sa kanya, yung tawag doon diplopia sa Ingles, yung pagdadalawa nung nakikita. Maaring sintomas yun na hindi nagpa-function yung isa sa mga nerves. So pwede yung magsabi sa atin na merong problema pero hindi naman siya very specific na talagang malaking problema yung meron sa ulo ng pasyente. Titingnan natin kung in the future meron siyang kung mas persistent pa rin yung mga symptom or kung mawawala naman siya ng kusa. Dahil sa edad, hindi raw muna kailangang sumailalim ng CT scan ni Tatay Ruel. Meron kasing tayong tinitingnan na fit criteria for CT scans. Ang mga criteria usually yung pasyente ay merong more than 65 or equal to 65 years old. Kasi ito yung mga pasyente na talagang merong high risk for mga diseases like hemorrhage sa brain, yung mga dugo sa utak. Ayon pa kay Doc, ang mga nerves sa katawan ang pinaka-naapektuhan kapag nababagok ang ulo ng isang tao. Yung mga pinaka-common are times na nawawala yung kanilang pang-amoy kasi yung nerve na nagkokontrol ng pang-amoy ay nandoon sa bahagi ng utak na malapit sa bungo. Yung pangalawang mas common, yung tinatawag na facial nerve, yung nerve na nagkokontrol nung galaw nung yung pagngiti natin, yung muscles of facial expression yung tawag. Posible rin daw maging dahilan ng pagkamatay ang pagkabagok ng ulo. Yung mga yon, pag hindi natin naagapan, maaring ipitin niya yung utak. And pag hindi ito na-address, pwedeng maipit itong pinakatangkay ng utak. Pag nangyari po iyon, yung mismong tao pwedeng fully makomatose and pwedeng mamatay. Payo ni Doc, kapag nabagok ang isang tao, huwag agad tumayo o bumangon. Pakiramdaman muna ang sarili. Kasi kung gising ang pasyente at siya mismo ay kusang nakakagalaw, wala na tayong control sa pasyente mismo. Pero mas mainam na magtawag ng medical personnel para ma-evaluate yung pasyente. Kung nahilo o nagsuka raw matapos ang aksidente, pumunta na agad sa pinakamalapit na ospital. Ang ibig sabihin niyan ay merong nagkukos ng mataas na pressure sa loob ng utak. So kailangan na ma-evaluate ng doktor, and kung kailangan ma-CT scan yung patient para alam natin kung ano nangyari sa loob ng utak. Totoo rin ba, Doc, na bawal patulugin ang mga pasyente matapos itong mabagok? Pwede naman po silang patulugin. Pero kailangan lang na siyempre yung mga ganitong pasyente minomonitor kung nagigising sila. Kapag nagkaroon rin ng swelling o bukol sa parte ng ulo na nabagok, mainam na first aid ang paggamit ng cold compress. Nire-recommenda actually na maglagay ng cold compress para mag-lessen yung swelling sa loob ng head. Pero yung cold compress na yan, para lang yan sa scalp, sa labas lang ng bungo na mga bleeding. Para sa mga katulad daw ni Ruel na nagtatrabaho sa mataas na lugar, gumamit daw ng hard hat. Ito naman ay para sa safety kasi hindi talaga natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari. And ma-lessen din yung risk sa kanila pag nangyari yung pagkabagok ng ulo. Samantala, matapos ang neurological exam na ginawa kay Ruel, ayon kay Doc, normal ang resulta ng exam ni tatay at walang malalang epekto ang nangyaring pagkabagok sa kanyang ulo. Wala naman siya masyadong significant na neurological findings. Yun yung isang situation na magsasabi sa atin na hindi natin kailangan mag-alala masyado. Although may mga sitwasyon pa rin na kailangan natin siya i-monitor, no? Ang trabaho ko, kailangan mag-iingat na para mas medyo safety ang katawan.
May mga pagkakataon na ang peligro ay hindi may iwasan. Kaya importante na maging alisto sa lahat ng oras. Magsuot ng safety gear sa mga delikadong trabaho para masiguro ang ating kaligtasan o kaya ay mabawasan ang posibleng pinsala. Eto na ang isa pang question, Doktora, mula naman kay Bernadette. Ano ba ang dapat gawin kung sobra ang pangangati ng kanyang balat? Bernadette, no, pangangati, no, napakadami ng pwedeng maging sanhi. Anong dapat mong gawin? The most common cause of itch, alam mo ba kung ano, Bernadette, is just dry skin. No? Lalo na kung ikay mga nasa 40s up, akala lang kung ano-ano na. But it's usually dry skin, no? And another thing, it could be diabetes, no? Kung ikaw ba medyo mataba, no? Very common yan, no? Or insulin resistance, no? And, no, another cause of itch could be parasites, no? Scabies. Napakakati yan. But of course, hindi lang pangangati. It will present with other mga skin rashes, no? If you have already itch, na parang hindi nawawala, 2 weeks na, or biglang nagkakaroon, tas may kasabay na mga rashes, pumunta ka na sa dermatologist, no? Para ma-determine talaga kung ano ba ang cause ng itch na yan at hindi na magsugat-sugat yung balat. And for the meantime, you can actually use a mild body cleanser lang muna. And of course, maglagay ka ng moisturizer. Subukan mo muna, no? Mag-moisturize ka, try it for 2 weeks. Pag nawala, and then you don't need to really do anything else. Just continue with the moisturizer. Kasi baka dry skin lang ang nagkakos ng iyong itch. Thank you so very much, Doc Jean, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Siyempre, ipadala nyo lamang po ang inyong mga questions sa aming Facebook page at baka question nyo na ang masagot namin next week. Kaya abangan din po yan. Hinihingal at sumasakit ang binti. Yan daw ang nararanasan noon ni Rio, 32 anyos at isang accounting supervisor. Paano ba naman kasi noong pandemic, si Rio umabot sa 91 kilos? Noong 2022, nakaramdam ako ng pain sa paa ko pag naglalakad ako. Dahil yun sa mabigat na yung katawan ko, so hindi na kinakaya ng paa ko. Bata pa lang daw, chubby kid na raw talaga si Rio. Nickname ko ay Taba. Sa physical appearance, iba talaga yung katawan ko as compared dun sa mga kaklase ko noon. Pero ang pinakamatindi nga raw talaga noong pandemic nang mahilig siya sa fast food. Nahilig ako sa fast food kasi napaka-convenient, lalo na ang dami ng food deliveries ngayon accessible na. Kaya yun, tsaka tinatamad na rin akong mag-prepare ng food ko. Kahit pa lumipas na ang pandemya, si Rio hindi na rin daw talaga lumalabas. Nawala na rin daw siya ng kumpiyansa. Nung nag-gain na ako ng weight, una ko talagang napansin yun nga, hirap na ako maglakad. Hindi ako tumatagal ng ilang minuto sa paglalakad ng hindi hinihingal o kaya sumasakit yung mga paa. Dahil sa patuloy na pagbigat ng timbang, dito na raw kinabahan si Rio tungkol sa kanyang kalusugan. So I visited OB-GYN na diagnose ako with PCOS. Marami akong hormonal acne, bilis kong tumaba. Yung hair fall ko, sobrang dami din. Dito na nalaman ni Rio na mayroon siyang polycystic ovary syndrome. So, ang polycystic or PCOS is polycystic ovary syndrome. Isa tong heterogeneous disorder ng isang babae of reproductive age. Pwedeng dahil sa genetics, pwedeng dahil sa neurologic, no? Pwede din dahil sa metabolic. Metabolic syndrome, yun yung mga patients na nagkaka-hypertension, diabetes, obesity, no? Ayon sa eksperto, insulin resistant ang mga mayroong PCOS, kung kaya't mas malaki ang tsansa nilang bumigat ang timbang. Insulin resistance na nakahihirapan po yung katawan to be able to control your sugar levels. Could also cause obesity, androgen excess na tapos pwede din siya pong magkaroon ng anovulation. Mataas din daw ang tsansa ni Rio na magkaroon ng mas malalang sakit gaya ng diabetes. Ang mga risk factors niyan, genetics, pwede din po BMI, high BMI, yung environmental, medyo obese yung patient. Pero don't get me wrong, no? Hindi lahat po ng PCOS patients are on the heavy side.
Dito na raw siya pinayuhan ng doktor na kontrolin ang pagkain ng matatamis at magbawas ng timbang. Dahil natakot para sa kanyang kalusugan, dito na raw siya nagdesisyong magbawas ng timbang. Pagising ko, pagbaba ko ng kama, sumakit yung talampakan ko. So, hindi naman ako nagkakaroon ng ganun. Nagsimula raw si Rio sa walking. Nung sumasakit na yung talampakan ko, yung paa ko nun, doon ako nagsimulang mag-walk 10,000 steps a day. Doon na din ako nag-enroll sa gym para mag-workout, and then I started running this year. At makalipas ang 2 taon, From 91 kilos, I'm down to 60 kilos. And I feel good about myself right now. And nagagawa ko na yung mga physical activity na hindi ko magawa noon. Bali, ang target weight ko talaga, 50 kilos. iniwasan na rin daw niya ang fast food at nagsimulang mag-research sa mga alternatibong pagkain. Unti-unting tinanggal ko yung rice sa diet ko and I started doing low carb. Bukod sa pisikal na pagbabago sa kanyang katawan, ang pinagpapasalamat ni Rio ay ang mabuti nitong dulot sa kanyang kalusugan. Para sa akin, nire-remind ko lang yung sarili ko everyday kung ano yung goal ko, kung bakit ko sinimulan yung weight loss journey ko. So from there, lagi kong iniisip yung magiging outcome. Bumalik na nga rin daw ang kumpiyansa niya sa sarili. 2XL, I am down to medium size now. Siyempre, kapag nakakapagdamit ka ng maayos, ng mga gusto mo, you will have the confidence din na humarap sa mga tao. Unlike before na medyo nahiya ka kasi baka hindi bagay sa'yo yung damit. Para maka-inspire sa mga katulad niyang napanghinaan din ng loob noon dahil sa timbang, ibinabahagi niya ang kanyang fitness journey sa social media. I tried everything, but progress was so slow. Shinare ko yung weight loss journey ko sa social media kasi gusto ko kahit may isa man lang tao na ma-inspire dun sa journey ko. I want to share to them na posible kang magbawas ng timbang kahit na mayroon kang PCOS. Para kay Rio, ang sikreto ng kanyang fitness journey ay ang tamang pag-aalaga sa sarili. Pinakamahalagang factor ng weight loss journey ko is really surrendering to God yung weight loss journey ko. I am a believer of the principle that whatever I eat or drink, I do it to glorify Him. So that's my motivation din. Payo ng eksperto sa anumang healthy diet, mas makabubuti na naikonsulta ito. Once you are diagnosed with polycystic ovary syndrome, it is lifetime. But what we can control is siguro yung mga complications that come with the disorder. We go and maintain a healthy lifestyle, meaning we can control what we eat, mga diet, modification, physical activities. Nagpa-consult ako sa doktor ko ngayong taon, but sinabi naman niya na malaking factor ng pagbabago at pagkakaroon ng regular menstruation ko, yung pag-change ko ng lifestyle at pagbawas ko ng timbang. Tandaan, sa pag-aalaga natin sa ating katawan, nakasalalay ang kalusugan. Kaya't it's never too late to be healthy. Simulan na rin natin ang ating fitness journey. Samantala, naka-1 oras na naman po tayo mga kapuso. Salamat sa muling paggising nyo ng maaga at pagsama po sa amin para tumutok syempre sa aming mga storya na nakaka-inspire. Hopefully, maging healthy and happy po tayo lahat. No? Stay fit and healthy. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, magkita-kita pa rin po tayo. Mula 6 to 7 in the morning, ako po si Connie Season na nagpapaalalang iisa lamang ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po ang inyong dermatologist, si Dr. Jean. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.
Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.